Diyan po pala. High school pa ako nung nangyari 'to. Manila kami nakatira, pero sila mama taga Tarlac. Tuwing Undas, taon-taon kaming umuuwi ng Tarlac para dumalaw sa puntod ng mga kamag-anak namin do'n. Around 2010, halos lahat ng kamag-anak namin nagpupuntahan sa sementeryo. Kahit yung mga pinsan nila mama, nagkikita-kita sila do'n. Magkakatabi kasi yung mga nicho ng iba naming kamag-anak na para bang isang compound yung sakop nila. Madalas kami nag-overnight sa sementeryo. Gabi na kami nagpupuntahan dahil mas gusto namin yun. Kasi di na mainit. Tapos magsisiuwian kami ng halos madaling araw na, bandang alas 4, at didiretso sa paborito naming kainan. Bandang alas 10 ng gabi, paunti na ng paunti yung mga tao. Tanda ko, alas 8 na kami pumunta nun. Habang nagbabantay kami sa puntod ng mga kamag-anak namin, meron mga grupo ng kabataan ng paikot-ikot sa mga nicho. Tapos kinukuha nila yung mga nalusaw na kandila. Binebenta ata nila yon. Yung isa sa bata, siguro mga nasa edad na 12 na, lumapit sa nicho ng kamag-anak namin. Kahit di pa gaano tunaw yung kandila, kinuha na niya. Tinuro ng pinsa ko kila mama yung ginagawa ng bata. Narinig ko si Tito na sinabihan niya na wag munang kunin at di pa masyadong tunaw yung kandila. Huminto siya sa ginagawa, tapos pumesto lang malapit sa amin at naupo sa sulok. Ilang saglit ang lumipas, dumaan siya sa harapan namin. Sa daanan kasi nakahilera yung puntod ng mga kamag-anak namin. Tapos kami nakaupo sa katapat ng nicho. Doon lang kasi may upuan. Pagkadaan niya sa amin ay napansin ko yung bata na kinukuha na naman yung kandila sa nicho. Kahit di pa to gaano kung nalulusaw. Sinabihan lang nila mama na ang kulit mo talagang bata ka. Pero di siya natinag kaya hinayaan na lang nila. Nang bigla namin siyang narinig na sumigaw, "Aray!" Kaya napatingin kami sa kanya. Ang sama ng tingin niya sa amin. Tapos sinabihan kami na wag po kayong nananakit. Kaya mga nagkatinginan kami. Tinanong siya ng tito ko, "Bakit bata? Ano problema mo?" Sumagot siya na wag po kayong nambabatok. Kaya lalo kami nagtaka sa sinabi niya. Sabi namin, walang ibang lumalapit sa iyo. Siguro, nasa 8-10 metro na ang layo namin sa kanya. At wala nang ibang tao sa pwesto niya, kundi siya lang. Nang napatigil siya at napaisip siguro na malayo-layo nga kami sa kanya. Ilang saglit ang lumipas para may nakita siya sa isa sa ibabaw ng mga nicho. Tapos nagulat na kami na bigla siyang nagsisigaw at mabilis na nagtatakbo, dala-dala yung plastic na may laman tunaw na kandila. Nagulat kami sa kanya. Nagsalita si Tito. Siguro daw binatukan na ng isa sa mga yumao namin kamag-anak dahil kinukuha niya yung kandila. Sabay nagpakita pa to. Kaya ganun na lang daw siguro ang takot ng bata. Tapos biglang humangin at nakaramdam ako ng lamig. At nasabi ko na lang sa sarili na huwag niyo po kaming tatakutin ha. Sir Ferds, tawagin mo na lang akong Jan. Di ko alam kung nakakatakot tong story ko. Pero hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa akin yung karanasan na to. College ako noon at nag-aaral ng nursing. Noong panahon na to, nasa lowest point ako ng buhay ko. Problema sa pamilya, sa pera. Idagdag pa yun inspirasyon ko. May inspirasyon palang iba. Matindi talaga ang pinagdadaanan ko noon. Sa palagay ko. Sa tingin ko, mas mabuti na mawala na lang siguro na parang bula. Hapon na
at halos lahat ng estudyante at mga professor ay nagsisiuwian na. Kahit inaaya na ako ng mga classmate ko na umuwi na ay nagpaiwan na lang ako dahil gusto ko akong mag-isip-isip muna. Nasa dulo ng building yung room namin at nakaupo ako malapit sa bintana na ang laki ay pwedeng makalusot ang isang tao. Habang nagmumukmuk ako at nakatingin sa kawalan, bigla akong nakaramdam ng matinding pagkaawa sa sarili. Kaya bigla na lang pumasok sa isip ko yun, makademonyong bagay. Napagdesisyonan ko na gawin na yun, which is magpatiwakal. Naisipan ko na i-check muna yung mga katabing classroom para makasigurado na wala ng ibang tao na pwedeng makakita sa gagawin ko at baka mapigilan pa ako. Nang ma-check ko na yun bawat kwarto at matiyak na wala ng ibang tao sa buong floor ay bumalik ako sa classroom namin at sinarado ang pinto. Umakyat ako sa bintana habang umiiyak. Tatalo na sana ako nang biglang narinig ko yung biglaang pagbukas ng pinto. Kahit nilak ko na yun, may pumasok na isang babae. Nakasuot siya ng isang magandang damit. Namumuti ito na parang lumiliwanag sa sobrang kaputian. Napakaganda ng mukha ng babae. Matangos ang ilong. Deep set ang mga magandang mata. Tapos may mahabang medyo kulot na mala-brown na buhok. Napakaganda niya. Dahil doon, para akong nabato-balani sa kanya. Nakatayo lang siya sa pinto. Tapos, nakatingin sa akin. Bigla siyang nagpakawala ng napakatamis ng ngiti. Nung ginawa niya yun, bigla ako nakaramdam ng kapanatagan at bigla akong huminahon. Pagkatapos nun, naglakad siya paalis. Dali-dali akong bumaba at patakbo ko siyang hinabol. Paglabas ko ng kwarto, laking pagtataka ko nang bigla siyang nawala. Imposible yun dahil dapat makikita ko siyang naglalakad sa hallway at kung papasok naman siya sa mga katabing kwarto, tiyak na makikita ko pa rin siya. Dahil sa pangyayari na yun, di ko na tinuloy yung masamang balak ko at hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa akin yung pagkatao ng babae na yun. Minsan nga, naisip ko na di kaya si Mama Mary yun. Dahil sa kanya galing yun pangalan ng eskwelahan namin. Gusto ko sana mag-share ng nakakatakot na karanasan sa inyo. Dan nga pala, isang nurse dito sa US. May sarili na akong pamilya. May 2 anak at may Pilipinong asawa. Dito na kami nagkakilala ng husband ko sa US, dito sa California. Yung story na to ay nangyari nung unang pagbalik ko dyan sa Pilipinas para magbakasyon. Pagka-graduate ko ng nurse at pagkapasa ng board exam, ang mag-US na annex na naging plano ko. At awa naman ng Diyos, nakakuha ko ng trabaho dito bilang nurse. Pagtapos ng 4 na taon ng pamamalagi ko dito, naisipan ko na makauwi muna ng Pinas at makapagbakasyon. Nakakamiss talaga kasi ang Pilipinas, yung mga pagkain at syempre yung mga tao, lalo na yung mga kamag-anak at kaibigan mo. Yun isa sa mga kaibigan ko, timing naman na kapapanganak lang, makalipas ang ilang buwan bago ako umuwi. Naisipan na bisitahin ako ng mag-message ako sa kanila na uuwi ako para magbakasyon. At inaya ko sila na mag-get together naman. Best friend ko siya since high school pa lang kami. Magkaklase mula first year hanggang makagraduate. Kaya close talaga kami. Sabi ko sa kanya, isama naman niya si baby pag bumisita siya dito sa amin. Dahil gustong gusto ko na siyang makita. Yung magiging inaanak ko. Buntis pa lang kasi siya. Nag-volunteer na ako na kunin niya ako maging ninang. Sinabihan ko si mama na bibisita yung kaibigan ko.
Kaya sabi niya, pupunta siya ng palengke para makabili ng maihanda para sa friend ko. At sigurado daw na matatagalan kami sa pagkakwentuhan. Sabi ni nanay, siya na lang daw ang pupunta ng palengke at ako na lang ang magintay para sa pagdating ng kaibigan ko. Mabuti ka ako yun, dahil baka biglang dumating yun. Nakakahiya naman kapag mag-iintay pa siya sa labas, lalo na isasama niya yung baby. Pagkalipas ng 15 minuto, pag-alis ni mama, tsaka naman pagdating ng friend ko, dumating siya na karga-karga si baby at natutulog. Kagad ko sila pinapasok ng bahay at sinabi ko sa friend ko na pwede niyang ibaba si baby sa kama ko, sa kwarto. Nang maibaba na niya si baby sa kama ay bumalik kami sa sala para makapagkwentuhan. Bago siya umupo sa sofa, yung mga mata niya ay nakapirmi na nakatingin sa kusina. Di naman ganun kalaki ang bahay namin. Tanaw mo kagad ang kusina kapag nasa sala ka. Bigla siya nagsalita ng magmamano at mangangamusta muna ako kay tita. Sabi ko naman, sige, pagbalik niya. Pumunta kasi ng palengke at bumili ng mailuluto para sa'yo. Tumingin siya sa akin ng may pagtataka at nagsalita ng, hindi ba si tita yung nasa kusina? Nagtayuan lahat ng balahibo ko sa sinabi niya. Tumawa ako ng may halong kaba at inisip na siguro pinagtitripan ako nito. Palabiro kasi ito eh. Wala siya dito. Kakaalis lang nung pagdating niyo, sabi ko. Bigla siyang naging seryoso at pabulong na tinanong sa akin na, sino yung babaeng may yung buhok na yun at nakasuot ng bulaklaking duster sa kusina? Alam ko matagal-tagal na rin hindi nagkikita ang friend ko at si mama. Simula nang pumunta ako ng US at wala din akong natatandaan na may naikwento sa akin si mama na nagkita sila. Maikli din ngayon ang style ng buhok ni mama. Gumapang ang kilabot sa buong katawan ko. Umiling ako at sinabihan siya na naka-short at t-shirt lang si mama. Bago umalis, mag-isa lang ako dito ngayon. Dahil nasa trabaho yung mga kapatid ko at nasa bukid naman si papa. Kaya sabay kami pumunta ng kusina para i-check kung may ibang tao ang nandun. Pero wala kaming ibang nakita. Habang nandun kami sa kusina at pilit naghahanap ng kasagutan kung sino kaya yung nakita niya, narinig namin ang pag-iyak ng baby niya. Kaya pinagpasyahan namin na wag na lang pansinin yun. Baka magkatakutan pa kami kaysa mag-enjoy sa pagkikita namin. Pinaling na lang namin yung atensyon sa baby pagkagising nito. Pero simula nun, sa totoo lang, hanggang ngayon, naging malaking katanungan sa akin kung sino kaya yung nakita niya sa kusina namin.